Di ba pinagmalaki pa ng Pangulo? Di ba sabi, binasa ko yung mahigit 4,000 pahina ng GAA. Oh. Ngunit, bakit hindi niya vinito yung sinabi niyang mga items doon sa under the definition ng mahiya naman kayo? Oh. Di ba? Nakita mo na pala eh. Unless nagsisinungaling ang Pangulo. Hindi niya binasa, di ba? Bakit pinirmahan niya? Nakita na niyang flood control. O, di ba? Ibig sabihin, pag pumirma ka, payag ka. Okay. And speaking of flood control projects, alam nyo, mapakaganda nitong discussion ng ating kasamang si Cathy Binag. Kilala mo si Cathy Binag? Yes, O yan, yes. Di ba? Mabalik tayo, mabalik tuloy. Mabalik tayo doon sa issue ng drug use. Hindi ko sinasabing totoo ito, hindi ako namimintang, wala ako sa posisyong mamintang wala akong personal na kaalaman. Ngunit, natatandaan nyo, noong rally, noong November, 16 ba yun? Yes. 16, ano? 16. Noong And nagsalita 17. si Senator Amy Marcos na siyang kapatid, siyempre, alam naman natin lahat yan ng ating Pangulo na sinabi niyang gumagamit ng ipinagbabawal na droga ang Pangulo. Natandaan ko itong si Cathy Binag. Andun din siya. Saan? Doon. Sa Malacanang noong gumagamit ng droga? Hindi po, sa sa grandstand. Oo, Ang hindi. ganda-ganda pala niya. Oo naman, siyempre. At maganda yung mga sinasabi niya. Anyway, mabalik kay Cathy Binag. Di ba, sinabi na niya yan publicly sa isang party, ay inalok siya ni First Lady. Di ba sabi pa nga, you want? Oh. Di ba? Oh, nabasa natin lahat yan, you want? Anyway, mabalik tayo kay Cathy Binag. Maganda yung kanyang discussion kasi ang dami-dami ngayong mga naratiba ang pinapalabas ng mga apologist, yung mga nagdidepensa sa palasyo. Yung ginawa ni Pangulong Marcos sa sinabing, mahiya naman kayo. Pagkatapos ay pinaimbisigahan niya yung flood control. Ang ibig sabihin daw noon ay walang kinalaman si Pangulong Marcos. Yes. Ang sa iba naman, including this representation, ay nagsasabing mukhang mabubuking na kasi kaya inunahan na niya para mukha siyang walang kasalanan. Ngunit, sabi ni Binibining Cathy Binag, Opo. kung iyong susuriin, and I totally agree with her kasi ito nga yung lagi nating dinidiscuss dito, di ba, sa programa, Yes. na etong flood control ay hindi may iwasan na magkaroon ng dugo sa kamay ng Pangulong Marcos. So to speak, he cannot escape having blood on his hands sapagkat nilagdaan niya yung General Appropriations Act. Okay. Yes. Ito yung magandang discussion na distill dito sa ginawa nitong may akda. Kung bakit hindi maaaring tumakas si Pangulong Marcos dito sa flood control. Alam nyo, sinasabi nila, hindi ba kayo makamove on sa flood control? Hindi po kami makaka-move on eh. Sabi nga ni isang reporter di ba? Opo. Di ba sinabi ni Claire Castro, di ba? Pabayaan mo na yon yung kay Lucas Bersamin. Sabi niya, hindi po namin pwedeng pabayaan. Oh, eto po, hindi natin pwedeng pabayaan. Sabagat ito ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan. Okay. Unang-una, eto, actually, na-discuss natin lahat ito, pero maganda ang kanyang pagka-summarize. Okay. Madaling maunawaan. Unang-una, di ba, sinabi natin yan, in-explain natin yan. Yes. Yung line item veto. Ang line item veto ay pwede lamang sa General Appropriations Act. Yung ibang pieces of legislation ay take it or leave it. Gusto mo, pirmahan mo. Ayaw mo, wag mong pirmahan. Wag mong pirmahan. Oo, i-veto mo, 'di ba? Oo, pag vinito mo, babalik yan sa lehislatura, pwedeng i-override ang veto mo. But that's of course another story. Apo. Ibig sabihin, ayaw mong maging batas itong panukalang batas na ito ng lehislatura. Yun ang check and balance. Ngunit,
Etong GAA, di ba pinagmalaki pa ng Pangulo? Yeah. Sabi niya, I'm giving you a run for your money. Di ba sabi? Binasa ko yung mahigit 4,000 pahina ng GAA. Oh. Ngunit, bakit hindi niya vinito yung sinabi niyang mga items doon sa under the definition ng mahiya naman kayo? Oh. Di ba? Nakita mo na pala eh. Unless nagsisinungaling ang Pangulo. Hindi niya binasa, di ba? Na-overlook. Oh. Hindi pwede yun. Sana hindi na niya pinagmalaki. O pinagmalaki pa niya, di binabalik sa kanya tuloy ngayon, di ba? Yan yung problema. Ano ba yung nagtatawanan dyan? Sabot, nagliligawan na yata yung staff natin dyan, oh. Anyway, napansin ko lang naman, eh. Parang maganda yung mga ngiti ng mga staff natin doon, eh. Nagliligawan na ba kayo dyan? Tayo di tayo. Anyway, so, ang vinito niya, nag-veto naman siya. Opo. Kaya lang, konti lamang, billion din ang vinito niya, pero kumpara sa laki nung mga insertions, wala, gakulangot lamang, so to speak. Yan ang unang-unang na-miss ng Pangulo. Opo. Hindi niya tinake yung opportunity na gamitin yung power niya for line veto, which is one of the checks of the executive sa budget na isinumite ng lehislatura. Bakit hindi niya ginamit? Bakit pinirmahan niya? Nakita na niyang flood control. O, di ba? Ibig sabihin, pag pumirma ka, payag ka. Halimbawa, binigyan kita ng deed of sale. Binebenta mo sa akin itong cup na ito. Opo. O, pumirma ka, payag ka, di ba? Opo. O, ganun ka simple. In other words, okay. mali yung bumulong. Ang kitang-kita naman niya, kasi hindi niya pwedeng sabihin hindi niya nakita, no? Oh. Kasi siya yung nag-prepare ng National Expenditure Program. Galing sa executive yun, galing sa Malacanang yun eh, di ba? Opo. Oh, yung imposible, kasi sinabi niya, inamin niya, binasa niya yung 4,000 pages. Opo. Imposibleng hindi niya nakita na yung 281 billion na unprogrammed appropriations ay naging 731 billion. Imposible hindi niya nakita. Binasa niya, sabi niya eh. O, sinabi niya. O, lumaki ng 450 something billion yung binigay niya. Opo. Yung hiningi niya. O, hindi lang ibinigay sa kanya, hiningi niya, nilakihan pa ng doble-doble. Biro mo, 281 billion, naging Yun ang 731 billion. Mas malaki pa hindi nagdag kesa ron sa hiningi niya, mas doble, more than double. Oh, Yan. di ba? Oh. Okay. Isa pa, yung unprogrammed appropriations na naman. Etong unprogrammed appropriations, standby yan eh. Opo. Standby. Bakit? Ating i-discuss yan. Halimbawa, ikaw ay anak ko at humingi ka ng budget, tay, may debu ako eh. Pwede bang humingi ng budget ng 50,000? Okay. Magpapaparty ako. Okay. Sige, 50,000. bibigyan kita ng, wag, debu naman yan eh, special occasion yan. Bibigyan kita ng 70,000. Aba, dinagdagan. Pero, yung 20,000 na sobra ay, halimbawa, ang debu mo ay Marso, ngayon ka palang humihingi sa akin. Opo. 70,000 on one condition. Medyo sosobra yung kita ko from December to March. Okay. At kumita ako ng mas malaki sa usual, bibigay ko sa iyo yung 20,000. Kaya nga unprogrammed eh. Opo. Oo. Bakit kailangan kahit hindi pa kinikita ng gobyerno ay mayroon ng unprogrammed allocation, ha? O unprogrammed appropriation? Bakit? Kasi hindi ka pwede maglabas ng pera sa National Treasury kung walang appropriation. Okay. So ito, i-appropriate, patulad ng example ng debu mo. Opo. 70,000 ang budget mo. Ngayon, available pa lang 50,000. Pag kumita ako ng malaki, bigay ko sa 20. 20, to follow. Oo. Bakit ngayon pa lang inaprubahan ko na?
Kasi kung kumita ako ng malaki at hindi ko approved yung extra 20,000, hindi ko pwedeng ibigay sa'yo. Ayun. Sabi mo, 50,000 lang. Eto, 50,000. Sabi nyo, tay, kumita naman kayo ng malaki eh. Eh, hindi. Ang pina-approve mo lang, Usapan 50,000 eh. lang. Oo. Yun. Hindi ko pwedeng ibigay yung 20,000. Ganon po yun. Aha. Oo, di ba? Bago, meron na mga specific projects yung unprogrammed. Opo. Anong ginawa nila? Anong ginawa nila? Nilakihan nila yung unprogram. Not only that, kumuha pa sila. Ha? Opo. Ng pera sa iba't ibang mga sources na hindi naman nila dapat kinuhanan. Ayun. Para mapondohan tong unprogrammed appropriation. Hindi nila, di ba, ang usapan doon sa debo mo. Doon Pag lang. kumita ako ng 20,000, hindi ako kumita. Ang ginawa ko, Sa iba, kinuha ko yung kumuha. savings sa bangko na nilalaan ko pag kami nagkasakit sa Opo. PhilHealth. Opo. Kinuha ko yung 20,000, binigay ko sa'yo. Wala. Hindi ako kumita eh. Opo. Binigay ko sa'yo para sa pagpapaluho mo. Opo. Eh, ano mangyayari pag nagkasakit yung isang miyembro ng pamilya? Eh, Lagot. kinuha ko rin sa bangko na nakalaan pag emergency, pag may na-ospital. Walang Lagot. pang-ospital ngayon. Opo. Yun ang nangyari ditong kakamutihan. Mali talaga. Oo. Di ba? Ang nagkakuntsaba para yung mga pondo ay ilihis sa ibang purpose ay hindi lang lehislatura, hindi lang yung budget. Aprobado ng Pangulo. Hala. Ito pang katakataka at nag-call out dito si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Hala. Bakit daw yung GAA ay sinertify as urgent? Kasi pag sinertify ang urgent, nakalagay sa konstitusyon, first, second, final reading, different days. Yes. Bakit iba't ibang araw inlagay sa konstitusyon kung ikaw ay magre-reading? First reading, ito yung batas na panukala ko. Opo. Yung mga ibang mga congressmen, mag-interpellation. Sino bang sponsor niyan? Siyempre, yung Committee on Appropriations, sinasaldi ko. Saldi ko. May the gentleman yield to some questions. Yes, the gentleman from Chu is recognized. Yeah. Mr. Chairman ng Appropriations, bakit ganito ito? Bakit ganito kalaki? Bakit maliit ito? Bakit ito sobrang laki? Yon. Will you accept Explain? some amendments? Explain. Hindi maganda explanation yan. Amend natin. Oh. They amend nila yun. Kumbaga, first draft, first reading. Second reading, nandoon na yung amendments Opo. ng inano ng lahat. Kaya, different days eh. Hala. Eto na yung mga tinanong nyo sa akin. Etong sa DND, pinalitan ko na. Opo. Etong sa defense, pinalitan ko na. Etong sa education, pinalitan ko na. As per your suggestion, agriculture, lahat yan. Transportation. Di ba? Okay na ba to? Ay, hindi. Ang sabi ko, 20 billion eh. Nilagay mo 10 billion lang, bla 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 bla. Ayusin yun. Ayun. Okay na ba to? Ayos na to. Okay. Third reading, magbobotohan na. Okay. Pag urgent ang isang bill ay isang araw lang pwede. First reading, second reading, third reading, botohan, tapos. Tapos. In other words, minadali, ni railroad. Oh. Samantalang yung mga railroads natin nagsasama. Pero yung bill ni railroad nila, Mabilis na. mabilis. Sabi ni Leonen, bakit yung appropriations bill sinertify nyo as urgent? Na hindi naman. Para doon yung certification of urgency. Ano yung certification of urgency? Lumindol! Hala. Kailangan ng 10 bilyon para sa Cebu. Uy, mag-appropriate tayo ng 10 bilyon para sa Cebu. Hindi pwedeng first reading, second reading, third reading, iba-ibang araw. Kailangan na eh. Namamatay na yung mga tao, walang mainom, walang kuryente, walang Yun ang urgent. pagkain. Yun ang i-urgent mo. Bumagyo, bumaha, yun ang urgent. Pero ito, GAA, dinidibati talaga yan, sabi ni Associate Justice Leonen, sapagkat pera ng bayan yan, 1 year yan. Hindi lang isang bagsakan yan. Marami yan. At saka trillion yan. Opo. Dinidibati talaga yan. Bakit mo sinertify Patay. as urgent? Di ba? opo. Di ba kengkoy eh? Meron pa namang GAA eh. Oo. Urgent? Talagang matagal ang debate niyan. Di ba?
Yun ang pinakamabigat. Sinong nag-certify? Legislature ba? Hindi. Pangulo ang nagse-certify ng bill as urgent. Wow. O, sino may kasalanan? Sinong pumirma? Pangulo. Wow. Sinong pumirma after reading more than 4,000 pages at merong billion, 450 billion in insertions? Pangulo. Pangulo Sino din. nag-certify as urgent? O, di ba? Okay. Wala. Naaprubahan na yung budget. Yung budget. Oo. Iba naman yung bidet sa Japan yun eh. Opo. Alam mo, yan ang maganda sa Japan, ano? Yeah. Lahat ng CR may bidet. Yeah. Alam mo, nagtatagal ako pagka nasa CR ako ng Japan eh. Bakit? Malinis. Hindi, hindi kasi yung bidet, di ba, tubig yun. Yeah. Nakikinikiliti yung pet ko eh. Kaya medyo tinatagalan ko eh. Sarap ay. Like, pinaglalaroan mo, attorney. Anyway, babalik sa